Mercy, the quotation queen, ang microphone. May gusto akong itanong kay June Rufino, the executive ng Viva Films. How did you decide on Joseph Marco to take over? Kasi let's face it, parang ang original kasi ito ng Diary ng Pangit, hindi ba? Except for Joseph Marco. 50-50, isang taga-ABS, isang taga-Viva. Ngayon, this is produced by, by Skyline and Viva Films. Eto ngayon si June, so we can listen to her voice. Wow. Go, Tita June. Good afternoon. A long time ago, nakikita ko na si Joseph Marcos sa isang soap. And I was looking for him. I was telling Boss Vic about him. And nakita ko siya together with Karen. She's his manager. Yeah, in one restaurant. After that, I kept telling Boss Vic about Joseph Marco. Then nung kinakast na to, Malu Santos gave the name. So familiar na kay Boss Vic, we said yes right away. Wow, so recommended pa ni Tita Malu si Joseph Marco. Okay, thank you. Nice. Pakinggan natin ang reaction ni sobrang parang paghanga sa kanya ng both Viva at saka lalo na ni Direk Andoy. Oo nga. Ano ang reaction mo sa mga pinagsasabi sa'yo? Nalulungkot siguro siya. Chika, anong feeling, anong reaction mo, Joseph, sa Of course, I feel humbled and nakaka-overwhelm po talaga na. Kasi, especially kapag may taong naniniwala sa'yo, di ba, parang nakakatuwa naman. What more pa kaya kung si Direk Andoy and of course Viva and Star Cinema. Sobrang thankful lang ako talaga na nabigay sa akin yung character nito and this opportunity. Thank you, Joseph, ha? Ito ngayon si Mercy. Have mercy. Good afternoon sa inyong lahat. Para sa cast, mga younger generation, in real life ba, when someone is talking behind your back na hindi kagandahan, anong ginagawa nyo? Anong aaway kayo? Oh, they're dead. They're dead, oh. Okay, Yasi, when someone talk Hello po. Good afternoon. If someone talks behind your back, syempre parang medyo matagal yata siya bago makarating sa'yo. Syempre, if it's not true, masakit, unang-una, lalo na kung malaking issue siya tungkol sa'yo. I think yung kailangan lang gawin ngayon, kung mayroon kang problema sa isang tao, sabihin mo diretso. Kasi kung sinasabi mo rin naman about that person, tapos kinakalat mo sa iba, ba't di mo lang sabihin mismo sa kanya? And malay mo, kapag hindi naman pala totoo, then you guys can sort it out. Especially if it's something personal dun sa nagsabi mismo. Baka kuwari akala ko galit siya sa akin, hindi naman pala. So, I think it would be more healthy kung sila mismong dalawa yung mag-uusap, yung may conflict. Ganda niya, ano? Thank you po. Okay, James! If someone talks behind your back, ang ibig sabihin, hindi nila kaya sabihin yun to your face, in your face. So, for me, I don't let it get to me. It doesn't really bother me. So, okay. I'm not easily brought down. So it doesn't matter if someone talks behind your back, diba? Yeah, well, I know who I am, I know. So, I don't... May effort ako English ha, effort yan. Kala nyo ha. Okay, wala naman sa kanya, Tita Mercy, okay lang sa kanya. Si Nadine. Well, kung hindi talaga maganda yung sinasabi, well, I have to do something about it. You gonna kill her or... Hindi naman. Hindi naman po. I mean, sabihin niya sa akin directly, di ba? Pero kung hindi naman ganun ka-grabe, dead man na lang. Dead man lang. Okay, thanks, Nadine. Joseph. Siguro depende sa taong magsasabi. Kunyari, yung magsasabi kaibigan ko, syempre, you have to confront him or her. And kung hindi mo naman kakilala or wala lang naman, parang gusto lang manira or whatever, parang hindi ko naman, parang I don't give time for it. Kaya parang binabaliwala ako lang kasi you cannot please everyone, di ba? So kung may gusto silang sabihin, I think it's such a waste of time kung pag-aaksaya mo siya ng panahon. So, pag na-pick up na hindi nang gagaling yung question ng pinanggalingan, parang may issue na nagaganapan. Paano? Halimbawa kami mga showbiz writers kami. Minsan, may nasusulat kami hindi maganda sa inyo, ganon. Anong ginagawa nyo? Nagagalit kayo sa writer or... Ipapadampot daw nila agad. Chika. Anong question, Tita Mers? Ayan, ano ba? Nagsulat natin sila.
ng hindi maganda. Ikaw confront niyo ba yung writer? Hindi niyo kami pa-invite sa press con? Or pababa niyo kami? Yun na yun. Hindi nga, sa inyo. When a writer nagsulat about you, napangit? Napangit o constructive criticism, ano? Meron pangit, may constructive, ganun. Anong gagawin nila? Yes. Okay. Yasi, pag daw tinira ka ng reporter, Ako talaga una. Thank you po, kasi po, publicity pa rin po yun. Thank you. At lalo na po kung constructive criticism. Kasi po, para sa akin, healthy din po kung hindi ka laging pinupuri. Kasi dun ka mako-call out at alam mong dun ka dapat mag-improve. okay. You wanna answer, James? Siguro, kung yun ang sinulat niyo po, I guess, it's true. So, I guess all we can do is accept it. And